Magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili. Ito ay nakatakda sa Republic Act 7394 or ang tinatawag nating Consumer Act of the Philippines. Itinatadhana ng batas na ito ang mga pamantayang dapat sundin sa pagsagawa at operasyon ng mga negosyo at industriya. Ang mga sumusunod ang binibigyang pansin ng batas na ito. Una, kailangan or ang kaligtasan at proteksyon ng mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Pangalawa, proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawaing may kaugnayan sa operasyon ng negosyo at industriya. Pangatlo, ang pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili at ang pang-apat ay ang representasyon ng kinatawan ng mga samahan at mamimili sa pagbabalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Ibig sabihin, dapat tayong mga mamimili, meron tayong representative, no? Pagbubuo ang pamahalaan ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan, dapat ay madinig ang ating mga hinaing o ang ating mga pangangailangan. Now, pupunta tayo dito sa 8 karapatan ng mamimili. Okay? Ito ay binubuo o binuo ng Department of Trade and Industry. Okay? Una ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. So, kailangan natin ng pagkain, pananamit, masisilungan, pangangailangan pangkalusugan at edukasyon, pati na rin ang kalinisan upang mabuhay. So, dapat ito ay pagtuunan ng pansin ng pamahalaan na ma-provide sa atin. Pero ito ay hindi libre. Meron itong karampatang kabayaran. Hindi ba yung produkto at serbisyo, meron yun in exchange, meron yung kabayaran. Dati barter, pero ngayon meron ng pera ang ginagamit natin para mabili natin ang ating nais, serbisyo man o produkto. Pangalawa ay ang karapatan sa kaligtasan. Ano ang ibig sabihin nito? May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka laban sa pangangalakal ng mga patindang makakasama o panganib sa iyong kalusugan. No? Gina-approve ba yan na siya sa BFAD, yung ating mga produkto. So kung hindi siya approved, baka maaaring hindi siya ligtas sa atin. So it is our right. Karapatan natin yan na maprotektahan tayo. Okay. Pangatlo ay ang karapatan sa patalastasan. Anong ibig sabihin nito? Paminsan sa mga etiketa o sa mga yung mga etiketa, yung mga nakalagay sa yung na paper nakapabalot sa produkto, sometimes yung nakalagay doon ay hindi talaga ang totoong ingredients, hindi ba? May mga pagkakataong ganon. Merong na-feature sa TV na bumili yung isang babae ng pampaputi, pagkatapos hindi siya pumuti, inireklamo niya sa isang TV station, pumunta sa chemistry lab, ang sabi ng chemistry lab, walang content ng pampaputi yung kanyang biniling gamot. Ibig sabihin, that is false advertisement. So dapat yung nasa etiketa ay tama at hindi mali. Yung mga announcement dapat ay tama at hindi mali. Dapat hindi false advertisement. So yan ay ating karapatan. Pang-apat ay ang karapatang pumili. So meron tayong karapatan na pumili kung ano ang nais natin, kung ano ang gusto nating bilhin. It is our right as a consumer. No? Walay makapugo sa imo kung unsa ang imong gusto na paliton. Panglima ay ang karapatang dinggin. O yun yung sinabi ko na merong representative ang mga mamimili, no? Na dinggin. Kung gagawa o magbabalangkas ng batas ang pamahalaan, dapat tayong dinggin. Kung meron tayong mga reklamo, dapat itong dinggin. Pang-anim, karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. O, di ba? So, kung halimbawa bumili ka ng isang produkto, pagkatapos sumakit ang tiyan mo, ireklamo mo, may karapatan ka na either bayaran ka o sila ang sumagot sa hospital, or halimbawa may nabili ka sa mall, pagdating mo sa bahay, merong sira, balik ka sa mall, it's either refund nila ang pera or papalitan nila yung produkto. It is your
Right, according to DTI. Next is ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Ito ay ginagawa ng Department of Trade and Industry, Consumer Education. No, meron silang mga campaign, meron silang mga ginagawa para ma-educate yung mga mamimili kung ano yung mga karapatan natin. Next is ang panghuli ay ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. No, yan ay ating karapatan. Pag pupunta tayo sa isang establishment or sa isang mall or kung saan tayo mamimili, dapat ito ay malinis para hindi tayo makakuha ng sakit. At the same time din, para hindi din tayo makadistribute ng sakit. Especially ngayon na meron pa tayong tinatawag na virus, hindi ba? Nandito pa tayo sa time na pandemic. So mas dapat na linisin ng mga establishments ang kanilang lugar para hindi tayo magkasakit. Napunta tayo sa 5 pananagutan ng mga mamimili. So pananagutan, yung mga tungkulin. Una ay mapanuring kamalayan. Ang tungkulin na maging listo at mausisa tungkol sa kung ano ang gamit, halaga at kalidad ng mga paninda at paglilingkod na ating ginagamit. So dapat sinususi mo bago mo bilhin, no? Mapanuring kamalayan. Pangalawa ay ang pagkilos, no? Ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Okay? Next is ang pagmamalasakit na panlipunan. So dapat maging sensitive tayo, no? Ang tungkulin na alamin kung ano ang ibubunga ng ating pagkonsumo. O tingnan mo ano ang ibubunga ng ating pagkonsumo. Baka masyado na tayong maraming binili, yung iba wala nang mabili. So dapat enough, no? Kaya natin ginatawag sa economics na bawal ang sobra because our resources are limited. So dapat lahat ay magkaroon, especially ang mga pangunahing pangangailangan. Pang-apat ay ang kamalayan sa kapaligiran. Ang tungkulin na mabatid ang kahinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong pagkonsumo. Hindi wastong pagkonsumo. So kailangan nating pangalagaan kasi dito nanggagaling yung mga raw materials para makabuo ng isang produkto. Hindi ba? And panghuli ay ang pagkakaisa, ang tungkulin na magtatag ng isang samahan, no, ng mga mamimili upang magkaroon tayo ng lakas o kapangyarihan para maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Now, pupunta tayo dito sa Consumer Protection Agencies. Ito ay mga ahensya na nangangalaga sa atin. Hindi ba? Kung meron tayong mga reklamo, una ay ang Bureau of Food and Drugs. Okay? Ito ay hinggil sa hinaluan, pinagbabawal, maling etiketa ng gamot, pagkain, pabango at iba pa. So kung may sa pagkain, sa pabango, sa mga make-up, kung meron kayong reklamo doon, kasi ang BFAD ang nag-a-approve bago yan i-release sa market. So meron kayong reklamo, doon kayo pumunta. No? Pangalawa, City, Provincial, Municipal Treasurer. Ito ay hinggil sa timbang at sukat. Madayang timbangan at mapaninlang na pagsukat. So yun, sa timbangan, doon ka lumapit. Kung mali, madaya, doon ka lumapit. Next is the Department of Trade and Industry. Ito ay hinggil sa paglabag sa batas ng kalakalan at industriya. Maling etiketa ng mga produkto, madaya at papaninlang na gawain ng mga mangangalakal. So doon tayo lumapit sa Department of Trade and Industry. Next is ang ERC or ang Energy Regulatory Commission. Reklamo laban sa pagbibenta ng di wastong sukat o timbang ng mga gasolina. So doon tayo lumapit sa ERC. Next is ang Environmental Management Bureau or ang DENR-EMB. Namamahala ito sa pangangalaga sa kapaligiran, no, polusyon, halimbawa pagsasalaula sa dagat o yung mga dynamite fishing, ano pa. So i-report natin na dito sa EMB, DENR. Now, Fertilizer and Pesticide Authority or FPA, hinggil sa hinaluan, fertilizer pero hinaluan, ang nangyari, hindi nag-grow yung or hindi tumubo yung ating mga tinanim. So
So doon natin i-report sa FPA. Next is ang HLURB or tinatawag nating Housing and Land Use Regulatory Board. Kung meron kayong complaint about sa inyong bahay na nabili or sa inyong mga property na nabili, doon kayo lumapit sa HLURB, Insurance Commission. Ito ay hinggil sa pagbabayad ng kabayaran ng siguro, insurance ninyo, insurance ng mama nyo, ng papa, ng sasakyan, ng bahay. So doon kayo lumapit kung meron kayong mga concern. Next is ang POEA or ang Philippine Overseas Employment Administration. Ito ay laban or mga reklamo sa pagsasagawa or mga illegal recruitment activities. Doon natin i-reklamo. And last but not the least is ang Professional Regulatory Commission. So yung mga professionals natin, no, kung meron tayong reklamo sa kanila, pwede tayong lumapit sa PRC. Doon natin i-file ang ating reklamo at gagawa ng aksyon ang PRC. So yun lamang para sa araw na ito. Ang module na ito ay hango sa or nagmula sa Central Office. Okay? So maraming salamat at yun lamang.